Ayan guys, mega mega loud shout out. Nandito tayo sa SM by the Bay, sa MUA guys Yan. Dito tayo sa likuran ng MUA. Ngayon, i-update natin ang kaganapan dito sa reclamation or artificial island sa likod ng MUA. So ito na ngayon ang itsura guys oh. So yung barge na may kargang crane, parang kung hindi ako nagkamali, may mga electrical kasi no. So either for dredging or pang ano nila, buhos. May isa naman, yun no, ang gumagalaw, may crane din or masasabi natin utility boat nila siguro. No? May barge na may kargang mga puting sako. So ina-unload nila kung hindi ako nagkakamali. Nakikita ko kasi mayroong loader at forklift no sa barge mismo. Ayan. So yan ang itsura ngayon dito sa likod ng MUA sa ginagawang artificial island or reclamation ano yan. So parang kilan lang ano, nakaraan nag-update din ako dito. Siguro mga 3 linggo na ang nakalipas. So although yung buhangin no, ganun pa rin. May mga equipment lang na nakita akong dagdag ano dito. At dito naman sa kabila, siyempre, yung kanilang kung hindi ako nagkamali, opisina nila kasi nandyan yung kanilang mga utility vehicle ano, mga jeep nila or mga pick up. So kabuuhan halos lapad na no. Kung hindi ako magkamali, abuti ng isang taon nito, may mga building na natatayo dito no. Yan. So ang kontraktor nito ay China guys So sabi nila kikita ang ating bansa dito. Pero ang tanong, ito ba ay makontrol ng Pilipinas? Hindi kaya kontrolin ito ng China na baka gawin nilang bahayan ng kanilang mga personnel, mga military nila, thinking na ang Pilipinas at China ay may hidwaan. So buti ngayon, pasalamat tayo sa ating Pangulong Bongbong Marcos na pinaglalaban niya ang ating isla sa West Philippine Sea. Lalong lalo na sa iba pa nga isla no, Palawan and somewhere in Pangasinan. Ngayon ang point ko lang guys ano, paano kung ang ating maging presidente ay pro-China? Dati nagkaroon na tayo ng presidente na pro-China, kaya nagkaroon ng isla dito. Kaya nakapag-establish sila ng isla dito. Although no, may kasunduan, pero no, ang tanong ko lang guys ano, paano kung ito ay kontrolin ng China at hindi makontrol ng Pilipinas, no? At tayo naman ay hindi tayo kumpleto sa kagamitan na para makontrol 'yan, no? So yan ang ako kasi guys simula nung hinaharas ng China ang ating mga Coast Guard sa West Philippine Sea, uminit ng ulo ko no? Tuwing makikita ko ang mga China na may mga activity dito sa ating bansa, diba? So how much more kung may isla na sila dito malapit lang sa atin, ilang hakbang lang. Kinakamkam nga nila nga West Philippine Sea na malayo pa yon. Paano na kung may isla sila mismo na nandito, di ba? So pag-isipan natin yan guys ano. Nagsimula ang mga isla na ito noong kapanahonan ni Rodrigo Duterte. So susunod na naman, kung may isa pang Duterte na upo na pro-China, ano nang mangyari sa Pilipinas? Baka ipamimigay na nila ang Pilipinas sa China, di ba? So punta pa tayo sa kabila guys Yan. Punta tayo sa kabila.
Lakarin natin yan. Yan lang naman ang point ko guys. Ako talaga ay hindi ako believe no sa China. Matagal tayong nakipagkaibigan sa Amerika pero walang kinamkam na ang Amerika ng kahit isang lupain dito sa atin. Ang China halos kinakamkam niya hindi lang naman Pilipinas ano. Marami pa Japan, Australia, Australia, Singapore, Malaysia, Taiwan, dami no, marami siyang ano. Meron din sa India, no, sa India, no. So grabe na itong pangharas ng China. Gaano ba sila kalakas, no? So hayaan ba natin ito? Tayo naman ito guys Ang China kasi naghanap ng kakampi no dito sa ating bansa. Parang sabi ko nga parang baliti. Once na kakapit muna yan sa sanga. Pag unti-unti nadadaloy ang kanyang mga ugat pailalim hanggang makaapak na sa lupa. At ito ay lalaki hanggang sa yung puno na kanyang pansamantalang tinitirahan ay kanyang puluputan na ng kanyang ugat hanggang ito ay mamatay at siya na ang nagmamay-ari ng puno na yon. Ganyan ang China guys So sana sa ating mga kababayan ma-realize natin yan ano. Sa ating bansa ngayon may mga issue tayo, makapag-rally tayo, how much more kung pamumunuan tayo ng China na isang communist party, di ba? Walang freedom. Sa ngayon may freedom pa tayo dahil nakapag-rally pa tayo. How much, ano na kaya ang mangyayari kung ang China ang mamayani sa ating bansa? Pati sa mga politiko natin, sa ating mga mayor na minsan na isa ng Chinese national pero nagpapatakbo na mayor sa ating bansa. So pag yan ay patuloy, ito naman kasi mga kababayan natin, basta pira, pikit ang mata. Hindi nila na realize na yan, tatakbo nga mayor, susunod congressman, sunod senador, baka pati ko presidente, hangarin pa niyan. Grabe ang kakapal na mukha, di ba? No? Pilipinas nagpatakbong politiko sa ay isang China, di ba? So nakakaano yung ating bansa talaga. No? Nakakasuklam na ang basta pirang pag-usapan. Di bali lang mapahamak ang bansa. Kumita lang. So yan guys, yan ang update dito sa artificial island or reclamation sa Manila Bay sa likod ng MOA. Salamat guys, mag-ingat po tayo.